ay manalangin. Lord, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Ang bawat pagkakataon, ang bawat buhay namin, Panginoon, at ikaw po ang naglalagay sa amin, Lord. You have a purpose in our hearts. And today, Father, um, mawala ako, Panginoon, sa kanilang paningin, kundi ikaw po ang makita, Panginoon, ah, sa oras po na ito. Lord, mangusap ka. I pray, Holy Spirit, na gabayan ang bawat isa sa amin. Lord, whatever our circumstances na nandun kami, whatever, O God, kung may edad kami, or kami po ay, Lord, hindi na kabataan, pero Lord, pwede kang mangusap sa amin. Pagkat mayaman ng iyong salita, you can speak, Lord God, in every generation, O God. Lord, maraming po salamat, and let your word, Panginoon, illuminate into our hearts, Lord, maisabuhay namin, and I know, God, na may gagawin ka sa aming kalagitnaan. Have your way, Father. Speak to our very hearts. Holy Spirit, guide us sa mensahe mo na ipagkakalab sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright? Sige nga, palakpakan uli natin si Lord. Alright. So, ang ating youth camp, ang pangalan ay WASH. Alright, so in-expect ko, sana meron tayong beach dito. Meron ba? Right? Pero ibang wash yata, no? Sa pawis tayo rito yata. Praise the Lord. Tayo po ay nilinis na ng Panginoon. Can I hear amen? And tonight, I want to share this message. Okay? Pakita na natin ang ating PowerPoint. Okay? Let me start with this. The message of a dead man. Okay? The message of a dead man. Titingnan natin yung title, no? Paano magkakaroon ng mensahe ang isang patay na tao? Alright? Sino po sa inyo nakakita na po ng patay? Nakapunta na po kayo sa lamay? Nakapunta na kayo sa burol? Pwede nyo po bang itaas ang inyong kamay? Alright, so nakakita na tayo. Alright? Sino po dito hindi pa talaga, no? Mula nung pinanganak ka, hindi ka pa nakakita ng patay, patay na ipis, patay na daga. So, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, kawawa ka naman, hindi ka pa nakakita ng patay. Alright? So, let me share to you the message of a dead man. Okay, pwede ba natin itong basahin? Galatians chapter 2, verse 20. Okay? At ito po ang word ni Lord tonight. Verse 20, ang sabi po ay ganito, bababasa natin, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Gusto kong bigyan ng diin, ito pong unang mga pananalita or sentence. Ang sabi, I have been crucified with Christ. Ako ay pinako na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay sa aking sarili at si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Alam nyo, kabataan, madaling sabihin, I love you, Jesus. Can you say it with me? I love you, Jesus. Pero ang totoo, mahirap sabihin, I surrender everything to you, Jesus. Madaling sabing, I love you, Jesus, pero yung pagsusurrender ng lahat-lahat sa Panginoon, yan po ang mahirap sabihin. Kasi po ang totoo bilang kabataan, o tayo bilang tao, we love the blessings, we love the breakthroughs, we love the favor, pero umiiwas tayo sa mga words na ganito. Okay, ang gusto natin, blessings, gusto natin breakthrough, gusto natin favor, pero umiiwas tayo pagka ang pinag-uusapan na ay brokenness, yung breaking. Okay? Umiiwas na tayo kapag yung word ay surrender, pagsusuko ng buhay sa Panginoon. Okay? At ito yung pinaka-emphasize natin or emphasize tonight, yung dying to self. Kamatayan doon sa ating sarili. At maliwanag po, you can be active sa church, okay? Present today dito sa WASH Youth Camp 2026. Pwede mo ba itaas ang kamay mo kung present ka ngayon? Sige, iwagayway. Pwedeng loud tayo sa praise and worship, pero
we're still alive to ourselves. No? Buhay ka pa sa sarili mo. Okay? And let me explain that. Sabi kasi ni Dietrich Bonhoeffer, when Christ calls a man, o pagka ang Panginoong Jesucristo ay tumawag sa atin, tinawag niya na tayo bilang Kristiyano, He bids him come and die. Okay? Sino po dito naniniwala ka, tinawag ka ng Panginoon? Sino dito naniniwala kay Kristo na ako? Sige, kung ayaw nyo magtaas ng kamay, sabihin nyo na lang Amen. Alright? Pag pala tinawag kang Kristiyano, tinawag ka ng Panginoon para sumunod sa Kanya, ang katotohanan, sabi po ni Dietrich Bonhoeffer, di ko alam kung sobrang payat to kasi pangalan niya ay, mahirap talaga magpatawa, no? Alright? Sobrang payat na nito, kaka-diet, alright? Pero sabi niya, pag tinawag ka ng Diyos, tinatawag ka niya, lumapit ka para mamatay. Alright? Siguro hindi ko alam kung sino rito ang inabutan pa yung kantang, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. No? Iniba yan sa mga camp. Ang buhay ng Kristiyano ay kain-tulog lang. Kain-tulog lang. Alright? Tutuloy niya pa yan. Diba? Parang ang saya-sayang tunay, pero ang realidad sa pagtawag sa atin ng Diyos, eto rin tinatanong ng Lord, handa ka na bang mamatay? Diba? Parang sinasabi kasi sa atin, no, na pag ikaw naging Kristiyano, wala ka ng problema. Pag ikaw naging Kristiyano, happy-happy lang. Pag ikaw naging Kristiyano, okay, Netflix and chill ka na lang. Pero nung pumasok ka sa church, no, lumalalim ka sa Panginoon, bakit parang lalong dumami ang problema? Bakit nahihirapan ako? Lord, ganito ba talaga ang pagkatawag mo sa amin? Alright? At si Dietrich Bonhoeffer, ang sabi niya, when Christ calls a man, He bids him to come. Tinatawag ka na talaga, pero hindi para mabuhay, kundi para mamatay. It is an honest question na pwede mong tanungin sa katabi mo. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na bang mamatay? Parang hindi niya dama eh. Sabi mo, handa ka na bang mamatay? Parang hindi pa dama. Eto, mas maganda to, real talk. Okay, sabi mo sa katabi mo, mamatay ka na sana. Alright? Parang yung isang bata or 9 years old, sabi niya sa akin, nag-message. Sabi niya, Pastor, ano po ang gagawin mo pag sinabi sa yung mamatay ka na sana? Okay, nagulat ako kasi ang hirap sagutin ng isang bata. Okay, sinabi pala yun sa kanya nung kapatid niya na sana hindi ka na nabuhay, namatay ka na sana. Ang hirap po sagutin, pero tonight, ito po maganda, yung katabi mo, mamatay na sana. Sige nga, ibulong mo sa kanya, mamatay ka na sana. Okay, kaya mo bang sabihin sa kanya yon? Tapikin mo. Sabihin mo, mamatay ka na sana. Sabi niya, ako po ba mauuna? Okay? So this is the message of a dead man. Okay? At sana, tonight, kasali po yung mga nasa likod mamatay na sana tayong lahat. Baka merong nagsumagot dyan, Jesus' name. Sabi mo kay Pastor, in Jesus' name. Kontrahin mo. But listen to me first. Bakit nyo po sinasabi yan, Pastor? Kasi po, ang totoo, na kapag Kristiyano ka na, okay, or hindi dapat ganito ang isang Kristiyano. Kasi naniniwala daw ang isang Kristiyano, pag Kristiyano ka na, dapat hawak mo pa rin ang beat. Diba? At yung katabi mo, hindi papayag na hindi niya hawak ang beat. Huwag mong bitawan. Ituloy nyo. Kaya mo ba yun? With, pitik with soft moves.
Di ba? Eto pakinggan nyo to. Parang di bagay sa akin magpatawa eh. Wala sa nature ko magpatawa eh, no? Hindi totoo na pag Kristiyano ka, dapat hawak mo pa rin ang beat. Dapat si Lord na ang may hawak ng beat ng buhay mo. Palakpakan mo si Lord. Tingnan nyo to, hindi sinabi ni Jesus, come and feel good. Hindi niya rin sinabi, come and be famous. Ang sabi ng Panginoon, come and, parang hindi nyo matuloy, come and die. Let me share to you tonight the big idea. No? Kung bibigyan natin to ng summary, ang sabi po ganito, a dead man still speaks. Ang isang patay na tao ay nagsasalita pa rin, pero pakinggan nyo ito, not by what he says, but what he no longer lives, or what he no longer lives for, and who now lives in him. Okay, nagsasalita pa rin ang patay na tao, pero sinasabi niya na, okay, yung isang buhay na hindi na siya yon, at sino na ang namubuhay sa kanya. Tandaan nyo ito, campers. Maraming tao ang buhay sa paningin ng mundo, pero patay sa paningin ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo. Okay? Mukha bang buhay, pero ang totoo, patay sa paningin ng Diyos. Alright? Pero pastor, tong katabi ko, patay na patay sa akin eh. Oo, kanina pa sa camp, parang kinikindatan niya ako eh. Diba? Parang yung napanood kong video eh, no? Sabi, ready ka na ba? Ready ka na ba? Diba? Ang pinag-usapan natin dito, patay, hindi patay na patay. Alright? At may mga tao namang, listen to this, patay na sa kanilang sarili at doon natin masasabi, ito ang mga tunay na buhay. Alright? Patay na kaya yung katabi mo? Check natin. Let me share to all of you the 3 marks of a dead man. Titingnan natin, susuriin natin, i-check upin natin yung katabi mo kung talagang dead man na siya. Sabi mo nga, dead man. Okay, dagdagan natin, dead woman na siya. Okay? The 3 marks of a dead man. Una, kailangan death to self. Ang tawag natin dito is what we call the surrender moment. Dapat patay ka na sa iyong sarili, dapat patay na yung lumang ikaw, dapat patay na yung dating ikaw. Okay? Are you getting this? I don't know about you, pero ako po, marami na po karanasan bilang pastor. Okay? May namamatay po na member. Minsan natatawagan po tayo. No? Naghihingalo, pinagpipray po natin. Alright? So pinagpipray po namin na gumaling. Okay, mas lalo pong nadederecho. Alright? Siguro po, no, may isa akong kilalang pastor, sa 10 pinanalangin niyang gumaling, lahat po yun namatay. Alright? Meron po ba rito may sakit? Okay, sasama ko po kayo doon sa kaibigan ko pong nagpipray. Okay, meron po ba? Ang hirap talaga magpatawa dito, ano? Okay, nagets nyo? Pag nagpipray siya, pinapaliwanag ko pa talaga yung joke, ano? Alright? So what we're saying, ganito, okay? Dapat yung katabi mo, patay na sa kanyang sarili, dapat patay na siya sa luma niyang buhay. Galatians chapter 2 verse 20 says, I have been crucified with Christ. Ako ay pinako na. Yung buhay ko dati, yung luma kong pagkatao, kasama ng pinako, kasama ni Kristo. Yun po yung sinasabi sa Galatians 2:20. Ang nagbanggit po nito ay walang iba kundi si Apostle Paul. Okay? At si Apostle Paul po ay dating persecutor ng mga Christians. Alright? But in Acts 9, okay, the road to Damascus, kinausap siya ng Diyos. Okay? At mula noon, nagkaroon siya ng turning point. Sabihin nyo nga, turning point. At ang tunay na Kristiyano, ang tunay na namatay na, dapat may turning point ang kanyang buhay.
Alright? So ang sinasabi rito sa Apostol Pablo, nagkaroon ng turning point. Dati kalaban siya ng the way or kumbaga aka religion na naniniwala kay Jesus Christ. Kaaway siya dati. Pero nung nakausap niya ang Panginoon, na-encounter niya si Lord, nagkaroon siya ng turning point ng kanyang buhay, isinuko niya yung kanyang buhay sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, patay na ako sa aking sarili. This is my surrender moment. And the word I have been crucified, that word crucified, ang ibig sabihin nito, totally executed. Walang natitirang control. Wala na. Alright? Ibig sabihin, okay, kung ano man pangalan mo, for example, ako po ay si Ricky. No, dapat patay na si Ricky. Alright? So, ibig sabihin po, totally executed. Walang natitirang control. Luke chapter 9, verse 23, ang sabi po, then he said to them all, whoever, okay, tulungan niyo po akong magbasa. 1, 2, 3, go. Whoever must deny themselves, take up their cross daily, and follow me. Alright? At maraming Kristiyanong pagkakaintindi, tama yan, pastor. Okay? Pag ikaw Kristiyano ka, may mga kanya-kanyang kambit-bit na cross. Ibig sabihin, lahat tayo dadaan doon sa cross or pagsubok. Hindi po. O maaari sabihin natin, pwede, pero ang totoong pagkakapaliwanag dito, okay, mamamatay ka talaga. Papatayin mo ang iyong sarili para makasunod ka sa Diyos. Actually, the first word is deny themselves. Yung halos, hindi na ako ito. Hindi na ito yung dati kong buhay. Tapos, mamamatay ka sa cross. Hindi yan simpleng, okay, dadaan sa pagsubok. Sa pamilya namin, pastor, meron akong pagsubok sa buhay. Hindi po. Tinatawag ka ng Diyos para mamatay. Sabi mo ulit sa katabi mo, mamatay ka na sana. Diba? Minsan ganito, pastor, ang problema ko kasi schedule ko. Pastor, ang problema ko, yung environment namin, hindi mo alam, pastor. Okay, read sa church, okay ako, pero pag uwi ko sa bahay, naku, diba? Pastor, ganyan-ganyan ka, kasi hindi mo talaga alam ang kahirapan. Di ako nagulat, ha? Pastor, anong alam mo sa kahirapan? Oh na, sabi ko. Okay, nagpapatawa na naman ako, hirap talaga magpatawa. Alright? So, ang sinasabi po rito, hindi problema ang schedule mo, hindi problema ang environment mo, ang problema, ganito, ikaw pa rin kasi ang boss ng buhay mo. Ibig sabihin, buhay na buhay ka pa. At sinasabi mo, Lord, okay, sa church, sa camp, Lord, gamitin mo ko. Pero ang totoo, ayaw mo bitawan ang control ng buhay mo. Minsan sinasabi mo to, sinisigaw mo rin, Lord, I surrender. Pero ang totoo, tingnan mo yung katabi mo, may tinatago ka pa rin. Sabi mo sa katabi mo, ilabas mo na. Alright? Tandaan mo ito, hindi mo pwedeng i-follow si Jesus habang hawak mo pa rin ang sarili mong direksyon. Okay, pwede mo bang tanungin sa sarili mo ngayon, ano ang hindi ko kayang i-let go sa Diyos? It could be relationship. It could be yung bisyo. It could be, di ba? Ang lagi naming tanong, kung yung bisyo mo, hindi mo kayang isuko kay Lord, isurrender, i-let go kay Lord, ano pa kaya ang hindi mo kayang ibigay sa Diyos? Alright? Pastor, mahal ko kasi siya. Okay, meron ba rito? Hindi kayang isuko. Okay, yung hindi magandang relasyon. Pastor, kahit hindi po siya Christian, napakabait niya po, saka napaka-sweet niya po sa akin. Okay, napaka-thoughtful, kaya hindi ko po siya mabitawan. Okay? So ang tanong ko, ano pa ang hindi mo kayang isurrender kay Lord? Schedule, time, it could be your money. Ano pa ang hindi mo kayang isurrender kay Lord?
Pag ganyan ka pa, ibig sabihin, buhay ka pa, yan ang hindi pa patay. Gusto kong sabihin, panguling pananalita sa ating first point, hanggat buhay ka pa sa sarili mo, hindi mabubuhay si Kristo sa iyo. Okay? That is our first point, death to self or death to self. Pangalawa is death to the system. Ito po yung tinatawag na separation moment. Ano po ang tinutukoy kong system? Death to the system of this world. No? Dapat ang bawat isa po sa atin, patay na dapat sa sistema ng mundong ito. Sino po dito kinainan ng sistema? Sino dito kinainan ng ML? O baka yung iba dito kinakain na ng Roblox? Alright? May isa pong pastor, galit na galit sa Roblox. Pakinggan niyo po ako. Kasi po yung anak niya na 10 years old, okay? Hindi ko rin alam yung Roblox, pero nilalaro din niya ng anak ko. Eto may nakausap sila doon, no, mas matanda sa kanila. Okay, medyo triggering to Pinapili sila. Okay? English kasi, pwedeng Tagalogin ko na lang. Okay? Sabi, knife or, diba sa, knife or rope. Sabi yan sa Roblox habang naglalaro. Okay? Knife or rope. Ngayon, kapag hindi nila pinansin, sasabihin sa kanila, mahina ka pala di mo yata kaya Okay? At ito po mga 7 or 8 years old, napansin sa school, hindi ko rin alam kung pinili nila ang rope o tinry din nila. Kaya po yung pastor narinig ko, sabi, tayo kayong lahat. Okay? Labas nyo yung mga cellphone nyo. Pagbuburahin nyo lahat ng Roblox. So, sobrang galit niya kasi yung anak niya muntik na. Okay? Pwede nyo bang taas, kanan, kaliwa? Taas nyo nga. Sige, taas nyo. Titingnan ko kung may mga panyo. Meron ba? Biglang binabae, no? Joke lang. Alright? Baka meron dito. Sana hindi triggering, di ba? Gusto na talagang. Ang sabi, kailangan bitawan natin ang mundo para mamatay tayo at mabuhay si Kristo sa atin. Galatians chapter 2 verse 20, ang sabi, una, I've been crucified with Christ, death to self. Next, ang word niya, I no longer live. Patay na siya sa sistema ng mundong ito. Galatians 6 verse 14, the same word. Ang sabi, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Kanina, patay ka na dapat sa sarili mo. Ngayon, sinasabi, yung sistema ng mundong ito, dapat patay ka na rin. Alright? Dapat hindi tayo affected ng sistema ng mundo. Ang generation ngayon, tingnan nyo ito. This generation is addicted to, una, validation. Okay? Dapat nababalidate ang feelings natin. Okay? May nararamdaman ka, dapat intindihin ka. Alright? Yung word na depressed, huwag niyo muna ako pagugasin ng plato. Bakit? Depressed kasi ako. Ay, sige anak, depressed ka pala. Baka kung anong gawin mo. Sige, huwag ka na magugas ng plato. Meron po ba dito ganon? Pastor, pag uwi nga sa bahay, matry nga yung pinagbabawal na technique na yan. Alright? Validation. Next, ang mundong ito ay addicted, or this generation is addicted to attention. Okay? Sino dito aamin? Pag nag-post ka, lagi mong sinisilip kung ilan yung nagla-likes, ilan yung nagko-comment, or nilike niya kaya, tapos kinikilig ka pa, uy, nilike niya. Alright? Diba? Kasi yung katabi mo, gusto ang attention ng mundo. Tingnan mo yung katabi mo. Alright? Tapos gagamitan niya pa na, actually itong pagpo-post ko,
Not to brag, but to inspire. Oh, wow, tapikin mo yung katabi mo. Ayan pa mga pamatay mo, ha? Okay? Not to, di ba? Ano yung mga English pa eh? Not to impress, but to depress. Gano ba? Gano ba? Okay? Ang dami nating mga ganun. Alright? Para masabi lang na hindi, pero ang totoo, attention. Okay? Tayo din, ang generation na ito, ay nabubuhay, addicted to comparison. Pero itong tanong ko ngayong gabi, sino ba talaga ang nagde-define ng worth? Tao, sistema, mundo, kaibigan mo, o si Kristo? Okay? A.W. Tozer, okay? Ang sabi ganito, the man who has God for his treasure has all things in one. Okay, nilakihan ko po yung word na one, nang ibig sabihin, ang treasure lamang natin, okay, ay walang iba kundi si Kristo. At kung si God ang treasure mo, hindi ka gutom sa approval ng tao. Tingnan nyo po itong the system. Sabihin nyo nga, the system. Ito po yung mindset ng mundo na minsan meron pa tayo, di ba? Ano ang system ng mundong ito? Magiging successful ka lang kapag ka may pera ka. Okay? Yung identity mo, yung galing mo ay paramihan ng likes. Ang value mo, ang worthiness mo ay dapat mas maraming nag-a-approve sa inyo. Alright? Sino po rito maraming bashers? Okay? Yung nag-post ka, tapos biglang may bida-bida na sumasagot. Actually, mali naman yan, yung sinasabi mo. Alright? Ako pagka ganun, dinidelete ko. Kayo ba? Ganun din. Nakakainis kasi, di ba? Gusto ko puro positive lang. Okay? Pag sinabing, ay, hindi naman yan eh. Tapos, ano pa yung ano mo, yung mga pinost mo, di ba? Mamaya, wala na rin yung post ko, di ba? O di, tapos, andyan pa ho ba kayo? No, minsan tinitingnan natin, pag marami nag-a-approve, ay, matindi. Paano kung walang nag-approve? Okay, may pinost ako, ang ganda. Naisip ko, pag pinost ko to, daming likes nito. Okay? Ito nangyari, walang nag-like. Okay? Ginawa ko, tinag ko yung asawa ko, yung mga anak ko, tapos sabi ko, i-like nyo. Kasi minsan, doon natin tinitingnan yung value natin. Alright? Yun sa approval ng tao. Pero gusto kong sabihin, kung talagang patay na tayo, hindi na tayo nakikiayon. Hindi na tayo nakikisabay. Hindi na rin tayo nakikipag-compete. Gusto kong sabihin tonight, pwede kang maging free. Alala ko po, no, sinasabi ni Pastor Renz, 12 years ago, or nung bago-bago po akong tumatayo, okay, nag-share ng Word of God. Okay, gusto ko lahat yung attention titingin sa akin. No, gusto ko lahat gising na gising, hindi nagpapaypay. Galit ako sa mga nagpapaypay eh. Tayo mo huminto. Tuloy pagpaypay. Yeah. Right? Yung, pakinggan nyo ako, magaling ako. Tapos pag gumanon ako, kailangan sasabihin nyo, pag sinabi ko, lahat kayo dapat. Kundi, demerit kayo. Tayo mo, takot na takot kayo, di ba? Gusto ko lahat, no? Ako yung magaling. Palakpakan. Tapos kapag ka-altar ko, ayan. O, tingnan nyo, mga ututo. Ay, joke lang. Alright? Di ba? Kapag ka nag-altar call, okay, paramihan ng mga tumutumba, paramihan ng umiiyak. Tapos pipicture ako, ang galing ko talaga. Ako nagpaiyak dyan. Alam mo yun? Na habang tumatagal ako, lumiliwanag sa akin, hindi pala ako. Dapat si Kristo. At hindi nyo man ako palakpakan mamaya. Alright? Wala man mag-iyakan ngayon. Ang dapat na nagsasabi sa akin na ang galing mo, dapat si Lord John. Because we have an audience of one. Sa mga tumutugtog dito, sa mga nagpapaawit, dapat maliwanag sa atin yun. Dapat patay na tayo. Dapat hindi na tayo nakaayon sa sistema ng mundo. Okay? Gusto ko to. Kung meron kayong cellphone, since bawal naman, okay, tandaan nyo na lang. Next slide. Ang sabi po, you cannot follow Christ fully if you're still fitting into the world
comfortably. Hindi mo talaga masusunod si Kristo kung finifit mo pa rin ang sarili mo sa gawain ng mundo. Sa mga bago pong nagsisimba rito, di ba? Ang hirap bitawan yung ating pong bisyo. Ang hirap bitawan yung ating pong mga kaibigan. Di ba? Marami ba kayong kaibigan? Aamin kayo dito. May mga kaibigan kayo na BI. Alam niyo po yung BI? Sige, sabihin nyo. Oh, sino rito may kaibigan ka na bad influence? Sige, wala naman sila rito. Taas mo yung kamay. Meron? Babait nito mga campers, no? Ako lang, may mga kaibigan akong bad influence. Sige, akuin ko. Yan. Di ba? Pero ako, okay lang siguro na meron ako mga kaibigan na bad influence o BI kesa naman BO. Alam niyo yung BO? May bad odor. Joke lang yun. Parehong hindi maganda, alright? Pero, ayan na naman, sabi nga, bawal yata mag-joke, di ba? Pero ang sinasabi po dito, pagka umuupo ka pa sa gawain ng mundo, nag-e-enjoy ka pa sa mundo, nag-e-enjoy ka pa sa kasalanan, ibig sabihin, hindi mo mararanasan yung saya na pwedeng ibigay sa iyo ni Kristo. Una, death to self. Next is death to the system. And what system is that? System of the world. Pangatlo po, dito po tayo magtatapos. Okay? Ano yung una? Death to self, which is D. Ang sunod ay death to the system, di ba? D. Gusto ko sana S, di ba? Para D. Ay, wag yun. Gawin nating A. Alright? Sabi na eh. Alright. Pangatlo. Ang sabi po, we need to be alive in the Savior. Okay? Kung kanina, anong moment yon? Naalala niyo yung moment? Okay? Surrender moment. That is number 1. Number 2 is the separation moment. And number 3 is what we call the supernatural moment. Dapat po buhay na buhay kay Kristo. Galatians chapter 2 verse 20 says, I have been crucified with Christ, death to self. I no longer live into the pattern of this world, death to the system. At pinakahuli, alive in Christ because Christ lives in me. Sabihin mo nga yan na malakas. 1, 2, 3, go. Christ lives in me. And that word lives means continuous, means active. It means powerful life. Ibig sabihin, pag namumuhay o namumuhay si Kristo sa'yo, patay ka na, hindi na ikaw yan, si Kristo na yan. Ibig sabihin, you are active and you have a powerful life. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Ito lagi nating sinasabi, okay? Maging better version ka ng sarili mo. Pero actually, hindi ka tinawag ni Jesus para maging better version mo. Tinawag ka niya para mawala ka at siya ang makita. Diba? Isan ganun no? Kailangan kong galingan. Kailangan mas better ako kaysa yesterday. Pero alam nyo ba, ang pagkatawag sa atin ng Diyos sa totoo lang, tinawag ka niya para ma-erase ka at si Lord na ang makita sa buhay mo. Sabi po ni John the Baptist, John 3:30, pakibasa, 1, 2, 3, go. He, greater and greater, okay, si Jesus, and I must become less and less. John the Baptist na nagsabi. Okay? Let me give you a quick background about John the Baptist. Si John the Baptist po, okay, ang tinatawag po na second Elijah. Okay? Because in Malachi, may nag-prophesy, babalik si Elijah. Okay? At ang nangyari, this is the next Elijah, si John the Baptist. Paglabas niya mula sa ilang, ang una niyang sigaw, isang word, starts with letter R. Ang sabi niya ganito, repent!
Okay ba? Okay lang, okay lang, okay lang. Okay, kapain mo, baka nahulog yung puso nung katabi mo. Sigaw siya ng sigaw, repent! Okay? At si John the Baptist, ang dami niyang followers sa Twitter. Sa IG niya, ang dami. Okay, sa YouTube, ang dami din. Pero tingnan niyo ito, nung lumabas na si Jesus, ano ang sabi ni John the Baptist? Woo! Diba? Ang kordero ng Diyos, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Okay? Si John the Baptist nagbabaptize din, pero dumating si Kristo, ang sabi niya, ganito, grabe yung taong yan. Kahit yung sandalyas niya, wala akong karapatan para itali or kalagan. Alright? Ano po nangyari kay John the Baptist? Lahat ng followers niya, napunta lahat kay Jesus. Hindi, no? Tayo pa naman, mahilig tayo mag-compare. Dapat mas marami sa atin. Dapat mas marami kang believers, mas marami kang followers. Eto hindi. Sabi ni John the Baptist, ano lang ako, forerunner lang ako. Okay? Ako lang yung unang tumatakbo. Ako lang nagpi-pave the way. Alright? Para maintindihan nyo ito, meron po talagang tinatawag na advance party. Okay, sa panahon nila. Parang ganito. Bago dumating ang presidente, mauuna muna yung tiga-hawi or tiga-linis. At pag sinabing, okay, safe na, doon palang dadating yung pinaka-presidente, tama? At pag nakikita nyo po, napakaraming sasakyan, nililito nila mga tao saan talaga doon ng presidente. Pero may sinasabing advance party. Ang sinasabi po ni John the Baptist, hindi ako ang Kristo. Yung kasunod ko, yun yung tunay na Kristo. At lahat po ng followers niya, napunta kay Christ. Pero ito po maganda sinabi ni John the Baptist, and this is the word, he must become greater and greater. And I must become less and less. Sabi po ni Andrew Murray, the only humility that is really ours is the humility that comes when we see that we are nothing. Ang tunay po na humility, hindi may natitira pang yabang, yung may natitira pang konting buhay mo. Tingin ka sa akin. Yung talagang nakatingin ka kay Kristo, hindi sa crush mo. Crush mo? Dapat nakatingin kay Kristo. Okay ba tayo? Si John the Baptist, ganun. Huwag kayong tumingin sa akin. Hindi ako ang Kristo. Itinuro niya ang tunay na Kristo. At ang word niya, ganito. Hindi na ako makita sa picture. Si Kristo na lang. Kung tatanungin ko kayo ngayon, sa tingin nyo kaya, anong pangalan mo, brother? Marvin. Sa tingin mo kaya, patay na ang Marvin o buhay na buhay pa si Marvin? O pag tinanong ka, anong pangalan mo? Jesus Christ. Tama? Anong pangalan natin? Lorraine. Okay, anong talent? Ay, baka kakanta ka ako eh. Diba? Sa bawat isa sa atin, dapat mawala tayo sa picture at makita si Kristo sa buhay natin. Doon pa lang natin masasabi, patay na talaga ang taong ito. Anong sabi? Kapag nawala ka, doon magsisimula ang totoong buhay mo. Parang apoy. Kung basa ang kahoy, walang apoy. Pero kapag sinuko, natuyo, naubos, doon lalakas ang apoy. May mga bagay pa ba tayong hindi sinuko kay Kristo? May mga bagay pa bang, alam mo yung buhay na buhay sa atin at hindi pa natutuyo? Diba, ang dahon pag natuyo, ang sarap sunugin. Meron pa bang bagay mo na hindi pa nauubos? Kailangan maubos para lumakas ang apoy ni Kristo sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Next slide tayo. Ang sabi ganito, God cannot fill what is already full of self.
hindi ka mapupuno ni Kristo tonight kung punong-puno ka pa rin ng sarili mo. Hindi ito about galing mo, hindi ito about talent mo, hindi ito about potential mo. This is about surrender. And tonight, if you are tired, if you're done pretending, no, ayaw mo nang magpanggap, if you want something real, tingin kayo rito lahat sa akin. Come and die. Come and die. Lapit kay Kristo at hayaan mong mamatay ka sa sarili mo, mamatay ka sa sistema ng mundong ito para mabuhay si Kristo sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Christianity is not you living for Christ. Ito po nangyayari sa atin. Ay, tunay akong Kristiyano pag nabubuhay ako para kay Kristo. Hindi po. It is Christ living through you. Isa pa nga, ganito eh. After ng camp, after ng retreat, ang sinisigaw, buhay, patay kung patay para kay Kristo. Pastor, kahit ano na mangyari, makita ko lang yung mga demonyo, di ba? Galit na galit sa demonyo. No? Bubugbugin ko yung mga demonyo na yung mga bumugbog sa buhay namin. Alright? Pag-uwi sa bahay, nabugbog tuloy. Alright? O ano nangyari? No? Nagbibiruan pa minsan sa amin, ayun, hinamon yung nabugbog tuloy. Di na namin nakita sa church. Sinasabi kasi, si Kristo na dapat mabuhay sa atin. At ang mangyayari, aayusin ni Lord ang mga pangyayari sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord. As a closing challenge po sa bawat isa sa atin, ito po ang tanong, buhay ka pa ba sa sarili mo? O patay ka na at buhay si Kristo sa iyo? Listen, hindi kasi pwedeng sabing, Pastor, okay na ako, half dead. Hindi rin pwedeng sabihin, half surrendered. Alala ko po yung pastor ko. Galing kasi ako noon na bilang college student. Okay, nung araw kasi, makaka-relate yung mga nasa likod. Uso pa yung mga, ngayon club na daw noon disco. Sa buong buhay ko, napakabait ko kasi hindi pa ako nakapasok sa disco. Kristiyano na ako. Nagkayayaan yung mga barkada. Try natin yung mga tapos ganun-ganun ka, tapos mapatay-patay. Right? Habang sumasayo ako, may nakita ako, magandang babae. Sabi, bago ka lang dito? Ganun-ganun pa ako. No? Madaling sabi, okay naman magpuyat sa amin. Pero sabi ni Mama, pwede kayong magpuyat, pero pagdating ng 3 a.m., kasi po kami ay nagtitinda sa palengke, gigisingin ka namin. Umuwi po ako, nasa 2:45. Ilang minuto na lang yung iidlip ko. Okay? Hindi ko alam, hindi pa pala kami pupunta sa palengke, pupunta kami sa church. Dahil merong prayer meeting. Ewan ko ba, sabi ng pastor, minsan ganito nangyayari sa ating Kristiyano Lord, pwede ba dito ka lang sa labas? Hindi ka pwede dun sa taas Makasalanan doon. Dito ka muna. Hindi ko alam, bakit alam ng pastor, ganun ang sinabi ko. Lord, dito ka muna. Yung diskuhan sa taas Lord, dito ka muna. Bawal ka dun Kami lang dun. Habang sinasabi yun ng pastor, sabi niya, hindi pwedeng half dead. Hindi pwedeng half surrendered. Dapat 100% todo kay Kristo. Ayun yung time na yun, hingi ako ng tawad sa Panginoon at hindi na ako muling pumunta sa kung anumang diskuhan, inuman, bisyo. Hindi pa pwede. Dapat patay na yung dating ikaw. Dapat patay na yung luma mong pagkatao. Palakpakan natin si Lord. Hindi rin po pwedeng half dead, half surrendered, half Christian. Ang gusto ni Lord, it's all or nothing. Let's check ulit the 3 marks of a dead man.
Una, death to self. Dapat may surrender moment. Lord, sinosurrender ko ang lahat sa iyo. Pangalawa, death to the system. Dapat may separation na mula sa araw na ito. Lord, iiwanan ko na ang mundo. Mamamatay na ako para sa iyo. At pangatlo, alive in the Savior. This is what we call the supernatural moment. Tatayo po tayong lahat. Wala po munang titingin sa katabi. Sige, campers, even sa mga nasa likod, pwede po ba tayong tumayo? This time po, habang lahat tayo nakapikit, this is your time with the Lord. Andito ang Panginoon, kinakausap ka kanina pa. Nangyari na ba sa iyo to? Yung tinatawag na surrender moment? Binigay mo ba na talaga ang buong buhay mo sa Panginoon? Sinabi mo na rin ba ito na Lord, mula sa araw na ito, iwanan ko ang mundo. Ikaw ang pipiliin ko. At pangatlo, na maranasan mo talaga ang Diyos sa buhay mo. A supernatural encounter with the Lord. Kasi sasabihin mo, Lord, ayoko na yung dati kong ginagawa. Ayoko na yung buhay ko. Gusto ko nang humiwalay sa mundo, humiwalay sa kasalanan, mamatay na ang sarili ko. At gusto ko maranasan ka ng buong buo sa buhay ko. Kung ikaw yan, pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Hallelujah. Huwag mo munang pakialaman ng ang katabi mo. Focus ka kay Lord. Ang sabi, kung talagang willing kang isurrender ang buhay mo sa Panginoon, tinatawag ka niya para mamatay ngayong gabi at ibigay ang buong buhay mo sa Panginoon. Today, hindi ka lalapit para lang mabless. Lalapit ka para sumuko. Kung pagod ka na sa sarili mo, kung pagod ka na kakakontrol ng buhay mo, kung pagod ka na living sa double life, tonight, you must die. Let us surrender our pride. Let us surrender our hidden sins. Let us surrender our secret struggles. At sabihin mo, Jesus. Sige, sabihin mo, Jesus. Sabihin mo, sigaw mo, Jesus. Ikaw na ang buhay ko. Live through me. Move through me. Burn through me. At kung ikaw yan, pwede bang lumapit ka? Tinatawag ka ng Panginoon. Hallelujah. Come on. Sige, lapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Pwede mong suko ang buhay mo sa Panginoon. And we will see a victory. Sige, iluhod mo sa Panginoon ang lahat-lahat. Sabihin mo, ayaw ko na, Panginoon, sa buhay na ito. Gusto ko nang isuko lahat-lahat sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, hallelujah. Have your way, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, gusto namin magtagumpay. Pero mangyayari lamang kung mamamatay kami tonight. Shakarabarabababa. I'm gonna see victory. Oh, the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see victory. Oh, I'm gonna see victory. For the battle belongs to you, Lord. Shout it out.
see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Without the instrument, come on, cry out before God. Kung seryoso kang ibigay ang buhay mo sa Panginoon, magsisimula sa pagsuko ng iyong buhay, the surrender moment, Lord. I wanna die for myself. Lord, gusto ko nang bitawan yung control ng buhay ko. Lord, ayoko na maging driver ng buhay ko, Panginoon. Kasi habang dinadrive ko yung buhay ko na ako ang driver, Lord, sumasablay, nasisira, nababangga ako. But this time, Lord God, Lord, paupuin mo ako sa passenger seat. Ikaw na ang maging driver ng buhay ko. At kung ikaw yan, taas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Come on. Actually, you don't need the wonderful music. It's between you and God. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo, meron dito tunay na lumalapit sa Diyos. Kinakausap ang Diyos ngayon. Hallelujah. This time, come on. Shout it out before God. Gusto mo sumigaw para sa Panginoon. Gusto mong, Lord, ayoko na tong buhay na ito. Come on, do it now. Come on. Meron ka mga pinagdaanang trauma, mga masasakit. No, dumating pa yung time na nagagalit ka sa Diyos. Come on. Say it out loud, Lord. Patawarin mo ako. Come on. Iiyak mo sa Panginoon. Lord, I want to live for you now, Lord. Lord, mawala na ako, Panginoon, at ikaw na makita sa buhay ko. Come on, come on. Come on, have this personal time sa Panginoon. Come on, come on, come on. Come on. Hallelujah. The Lord is here. The Holy Spirit is here. Come on. Come on, open your mouth. Sige, isigaw mo sa Panginoon. Iiyak mo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Listen to this. Si Lord dadaan dito sa lugar na ito. Lalapitan ka niya. I don't know. Kung tatapikin niya ang balikat mo, I don't know. Or baka yayakapin ka ng Diyos ngayon. Are you willing? Are you willing? Hallelujah. Kung ikaw yan, hallelujah. Be ready. Come on. Sa pagdaan ng Panginoon ngayon, sa pagdaan ng Holy Spirit ngayon, are you willing to let go of your life? Kaya mo bang bitawan yung buhay mo na yan? Sabi ng Panginoon, bitawan mo na, anak. Mamatay ka na sa sarili mo. Ibigay mo sa akin. Ako nang bahala. Hallelujah. Sabayan mo, ha? Call upon the name of Jesus. Come on, sigaw mo, Jesus. Shout it out. Jesus. 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 Hallelujah. I want to see a victory, Lord. Oh! Isigaw mo, Jesus! Lord, daanan mo ko. Lord, yakapin mo ko. Lord, sinusuko ko buhay ko sa'yo. Come on! I'm gonna see victory. Oh! I'm gonna see victory. Holy Spirit, have your way. I'm gonna see
isang buhay ng pagsubok. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you. Thank you, Jesus. Have your way, Father. I'm gonna see Your victory. For the battle belongs to you, for the Lord. last time. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Hallelujah. Hallelujah. Lord, hear the cry of your people. God, Lord God, ito na yung araw na tinawag mo ang bawat isa rito sa amin para mamatay. Habang ikaw nakayuko, God is calling an army. God is calling your name. Kung ikaw yan, di ba dahan-dahan kang tumayo? At huwag ka tatayo kung napipilitan ka lang. Pero kung buo na ang iyong sarili para mamatay kay Kristo, dahan-dahan kang tatayo. Sabihin mo, Lord, all out na ako. Lord, pagod na ako. Lord, gusto ko nang mamatay. Gusto ko mabuhay ka sa akin. Come on. Woo! Come on, God is raising an army at ikaw yon. God is raising a soldier. At hindi ka natitingnan ni Lord, yung dating ikaw na makasalanan, na nagtatampo sa Kanya, maraming sama ng loob sa magulang. Listen to this, listen to this. Sabi ng Panginoon sa iyo, pinapatawad na kita, anak. Hallelujah. Niyayakap ka ng Panginoon ngayon. Come on, yakapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, ang tagal mong nawala. I've been waiting for you until this moment. Yun nga ang gusto ko sa iyo, anak. Mamatay ka sa iyong sarili para mabuhay ako sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Today, alam mo, I know, naiintindihan mo ang sinasabi ng Panginoon. Nakakapagod na magtago. Nakakapagod na magpanggap. Nakakapagod ng maging ikaw nang hindi naman ikaw. Nakakapagod yung itago yung sarili para makitang okay ka, para makitang strong ka, para makitang maayos ka. But deep inside, hindi ikaw yun. Kaya naman ngayong araw na to, ipapako natin yung sarili natin sa Panginoon. The Lord is in this place. Kapatid, anak, hindi ka lang pumunta sa lugar na to para patunayang okay ka. Hindi ka pumunta sa lugar na to para sabihing ayos ka. Kaya ka nasa lugar na to ngayon kasi may kaya pang ayusin at itama ang Panginoon sa buhay mo. You know, as a pastor, I have a lot of things na tinatago sa sarili ko. Dumating yung pagkakataon, ang dami kong gustong patunayan. I try my best. I really want to try my best. Gusto ko laging maging okay sa harap ng tao. Gusto ko perfect lahat. Gusto ko makita nila na wala akong mali. But you know, the more I try, the more pinupurso ko yung bagay na yon, doon ako bumabagsak. Kasi hindi ako yon. Gusto ko makarinig ng, you're good,
You're amazing. Hanggang sa tumagal na yung panahon na pinapabagal na pala nito yung buhay ko. At di ko namamalayan, come on, I'm getting older. May mga bagay na ayoko namang gawin, may mga bagay na hindi ko naman siya gusto, but naging bahagi siya ng routine ng buhay ko, na I will just find out myself, I'm doing it again. People pleaser, attention seeker, kailangan walang nagagalit, kasi dapat mabuti ka, dapat maayos ka, dapat walang nagmumuna, kasi dapat okay ka. But I'm done with that. Nakakapagod na yun. Buti na lang I have Christ. Na kahit ilang beses akong nagkakamali, kahit ilang beses akong bumabagsak, sobrang patient ni Lord sa akin. Sobrang tiyaga ni Lord. Na wala akong dapat patunayan, na wala ako dapat ikubli. Kasi mahal ako ni Lord, maging sino man ako, maging ano man ang pagkakamali ko. That every time na bumabagsak ako, every time na nagkakamali ako, hindi sinasabi sa akin ni Lord na, anak, tayo ka, kaya mo yan. Hindi. The Lord is telling to me close to my heart, anak, tayo tayo, mapagtatagumpayan mo to. Mapagtatagumpayan mo to, kasama mo ako, at tutulungan kita. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Hindi ko alam kung anong nilalaban mo sa buhay. Hindi ko alam kung anong tinatago mo. Hindi ko alam kung anong tunay na pinapakita mo sa tunay mong ikaw. But like what the preaching says, hindi makakagalaw si Lord sa buhay mo hanggat hindi mo pinapatay yung sarili mo. Today, nag-ready ako ng mga picture nyo. Nandun sa table. At dun sa table na yon, meron din dong pako. Kapag handa ka na, kasi ako, all out na to kay Lord. Sabi ko nga, sana noon pa. Sana noon pa ako ganito. Siguro mas madami akong nagawa kay Lord. Siguro mas marami akong na-achieve para kay Lord. Sana noon pa. Pero this is the right time for every one of us. Walang sayang. Walang dapat pang hinayangan. Kasi ito ang tamang pagkakataon para sa'yo at para sa gagawin ni Lord. Ako si Pastor Renz. Pinapako ko ang sarili ko kasama si Kristo. At simula sa araw na to, mabubuhay para sa Panginoon lamang at wala nang iba. If you are ready to crucify yourself with Christ, nandito sa table na to yung picture. And while you're getting your picture, I want you to surrender. You pray to the Lord and come to the cross. Take time. Lahat tayo may picture dito. Kapag ready ka na, just come to this table. Get your picture, find yourself, and then ipako mo sa cross. Pwede ka nang lumapit kapag ready ka na. Find your picture. Habang hinahanap mo yung mukha mo, siguraduhin mo na bago mo ipako yan, you pray, you surrender everything. Find it. Hanapin mo. Alam ko mahirap makita kasi madilim. Pero natagpuan ka ni Lord. Take time. Take time. Have some nails.
You pray, you surrender to God. It's not you anymore. Hindi na ikaw. Don't give up on me. Yeah. Don't give up. I know I'm not your best bet, but I'm trying. Don't give up on me. Yeah. And God, don't leave me alone. I know I need to grow, but I still, and I'm trying. Don't Kapag wala dyan give yung up picture mo at on di mo makita, meron dyang me. sticky note. I want you to get a sticky note and write your name. I know I've come so far, but got so far to go. And with this brand new scar, broken heart, it's hard to really know the reason I'll ever see it. Wanna believe it. Ooh, don't give up on me. Yeah. Don't give up on me. Yeah. Don't give up on me. Yeah. I know I'm not your best bet, but I'm trying. Don't give up on me. Yeah. Say your final goodbye. Leave me here alone. I know I need to grow, but still. Pag napako mo na yung sarili mo, pwedeng atras ka ng konti to give space to others. I know I've gone so far, but got so far to go. And when this brand new scar is broken heart, it's hard to really know there's a reason I'll ever see it. Wanna believe it. Ooh, don't give up on me. Yeah. I know I've gone so far, but got so far to go. With this brand new start, this broken heart, it's hard to You start to worship the Lord. Start to pray. never see it. I wanna believe it. Don't give up on me. Yeah. I know I've gone so far, but got so far to go. And with this brand new start, this broken heart, it's hard to really know the reason I'll never see it. I'll believe it. Ooh, don't give up on me. Yeah. Don't give up on me. Yeah. Don't give up on me. Yeah. Hallelujah. Come on, can we just close our eyes right now? Thank you, Lord. Kapatid, today, wala ka nang babalikan pa. Everything was in the cross. It's not you anymore. Hindi na ikaw to.
Si Lord na to. And this time, can we just raise our hands to the Lord? Come on, yung pinakamataas na pagtaas ng kamay. I want you to receive it right now. The love of God, tinatanggap ka ng Panginoon, niyayakap ka ng Panginoon, nililinis ka ng Diyos, hinuhugasan, hindi lang ng tubig, kundi ng kanyang dugo. Wala ka nang dapat patunayan, wala ka nang dapat itago, because the Spirit of the Lord, because the love of the Lord is in this place. Nalilulubog ka, niyayakap ka, at sinasabi sa'yo, anak, sagot kita. Ako bahala sa'yo. Hindi madali, hindi mabilis, pero magiging okay ang lahat. Magiging maayos ang lahat. Pagtiwala ka. As you raise your hands right now, receive it by faith. Receive it, receive it, receive it. Come on, you receive it. Receive it right now. Pasalamatan mo si Lord. Tanggapin mo yung binibigay ng Panginoon. May bagong simula, may bagong ikaw. Ang sabi ng Bible, if anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Lahat ng nakaraan ay burado na. Lahat ng kasalanan ay pinatawad na. Hindi na ikaw ang nakikita, kundi si Lord sa buhay mo at wala nang iba. And right now, I want you to receive it. Your new identity in Christ. Hindi ikaw, hindi ang pangalan mo, hindi ang galing mo, kundi si Lord sa buhay mo. Sa araw na to, aalis ka ng lugar na to sa pagtayo mo sa lugar na yan. It's a new love, fresh beginning, no judgment, no condemnation. He loves you. He loves you so much. He loves you. And the new beginning will start today. Come on, come on, come on, come on. Palakpakan mo si Lord sa buhay mo. Come on. Woo! And today, tatayo tayong lahat. And I want you to go to your group. I want you to go to your group. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. And I want you to pray for that team, your group na yan. Ang dami nating kadumihan sa buhay, pero nilinis at inayos ka ng Panginoon. So why not you pray together, you bless this group, you pray, you declare blessing, lahat ng babae magsama-sama, lahat ng lalaki magsama-sama. Come on, you pray, you pray, you pray. You pray together. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Come so far, but got so far to go. And with this brand new scar, this broken hearted soul, to really know if there's a reason I'll never see it. I wanna believe it. Don't give up on me, yeah. I know I've come so far, but got so far to go. And with this brand new scars, this broken hearted soul, to really know there's a reason I see it. I wanna believe it. Don't give up on me, yeah. Don't give up on me.
Thank you, Lord. Thank you, God. This time naman, pwede bang lapit ka dun sa nag-invite sa'yo dito sa camp? And can you just thank that person kasi pinaranas ito sa'yo at naranasan mo to. I don't know kung sino nag-invite sa'yo dito sa camp na to, but I want you to come to that person and thank that person. Come on, you embrace that person. Kung nandito yung nag-invite sa'yo, just come, just thank that person. Thank you, Lord. Amen. Sige, babalik na tayo sa upuan natin. Sige, sabihin mo sa katabi mo, wow, ang gwapo mo pala, ang ganda mo pala. Amen. Praise the Lord. Sige, palakpakan natin si Lord. Personally, gusto kong batiin kayo na congratulations. Congratulations. Siyempre, hindi dito yun natatapos. Amen? Sino pa dito itutuloy niya na to? Amen. Itutuloy niya na to. Alam ko, yung iba sa inyo malayo, yung